beloved, Boss Mike Cervera. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay na-ospital nga. Opo, eto na. Ang ikatlong impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara kanina. Kabilang sa dahilan ang manumalyang flood control projects, korupsyon sa pamamagitan ng allocables at pag-abuso umano dahil sa unprogrammed appropriations. Pero Ang kakapal talaga, alam na nilang na-ospital, sinagadsad pa. Ang titibay ng mga mukha, no, mga kababayan ko, no. Hindi man lang pinalipas kahit isang araw. 'Di ba, mga kababayan? Hindi man lang pinalipas kahit isang araw. bago yan, na-ospital sa Quezon City kagabi si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Bakit kaya namaga yung kanyang bituka, yung malaking bitukang mga kababayan ko? Siguro, mga kababayan ko, hindi na nakakakain ng ayos, hindi na ho nakakakain ng maayos ang Pangulong Bongbong Marcos sa kakatrabaho. Para ho tayo ay maitaguyod. Para ho maisakatuparan ng lahat ng kanyang mga nais sa atin. Ayan na nga po, mga kababayan, hindi naman may pagtatanggi pa. Sa sobrang sipag ng Pangulo, mga kababayan ko, kita nyo naman siya. Meron nga nagsabi dyan, di ba? Anong sabi, mga kababayan, sukdulan na hindi na nga makakain yan? Ang mahalaga matapos niya yung kanyang mga errands. Tama, di ba? Sino may sabi nun? Yung isang babaeng si Clarita, di ba? Si Professor Clarita, mga kababayan. Tapos ngayon, mga kababayan, kung ganun na nga ang ginagawa ng Pangulo, ito namang mga hayop ng mga kulto ni Duterte, abay, panay ang panalangin sa dyablo. Di ba, no? Ngayon. Eto na nga. Sige, puntan na natin to. Pasok. Pamamaga ng bahagi ng malaking bituka. Tinutukan niya ni Ivan Mayrina. Absent si Pangulong Bongbong Marcos sa taon ng parangal sa The Outstanding Young Men ng JCI Philippines at Toin Foundation sa Malacanang kaninang umaga. It is an honor to join you today on behalf of His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr. While the President could not be with us in person, he asked me to convey his warm greetings and his message to everyone here. Pasado alas 9 kagabi na mag-abiso ang Presidential Communications Office na si Executive Secretary Ralph Recto ang kakatawan sa Pangulo sa seremonya. Sa press briefing kanina ipinaliwanag ng palasyo ang dahilan ng pagliba ng Pangulo. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. Kinumpirma ng palasyo na sa isang pribadong ospital sa Quezon City inobserbahan at nagpalipas ng gabi ang Pangulo. Pero balik Malacanang na kaninang umaga. Siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya Kita nyo, mga kababayan ko? Kung ako yan, mga kababayan, baka 2 buwan akong magpahinga, no? Seryoso, mga kababayan ko, kapag may sakit ako, dyan nyo. Di ba? Yan na nga ba sinasabi ko sa sobrang mga kababayan Sobrang kasipagan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, mga kababayan, sukdulan kahit na hindi makakain yun matapos lang yung trabaho. Di ba? Si Digong, mga kababayan ko, wala hong oras na hindi ngumanga tayo. Di ba? Sige, tuloy. po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Kita nyo, nagtrabaho agad. Buti naman, alam nyo talagang hindi papabayaan ng ang Pangulo natin, ni Bro. Dahil, mga kababayan, alam niya na ang Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan pa ng sambayanang Pilipino. Marami pa hong mga assignment. Marami pa ho siyang dapat na tapusin na task kay Bro. Kaya hindi hahayaan ng ating amang lumikha ang ating napakamabuting Pangulo.
Di ba? Tuloy. Pasado alas 4 ngayong hapon, naglabas ng video si Palace Press Officer Claire Castro at kinumusta ang Pangulo. I'm fine. I'm feeling very different from the way. Kita nyo, parang walang nangyari mga kababayan ko. Parang nagpa-facial lang ang Pangulo. Di ba, no? Tingnan nyo mga kababayan ko, fresh na fresh. Oo, tapos ako ngarag na ngarag. Paano wala? Grabe, nakakabwisit ho yung traffic kanina. Oo, sabi ko mukhang hindi na ako makakapag-vlog nito. Buti umabot pa ako kahit late. Sige tuloy. Bigo na naman sila. I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ang diverticulitis ay Grabe, no, mga kababayan ko. Naawa ako kay Pangulo, sa totoo lang eh. pamamaga ng bahagi ng large intestine na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa website ng Mayo Clinic, isang non-profit academic medical center sa Amerika, maaari ito magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. Maaari naman daw itong ma-manage sa pamamagitan ng tamang diet at pagpapanatili ng tamang timbang. Pinaghihili raw ng doktor ang Pangulo pero tila imposible ito. Ayon sa kanya, sa dami raw ng kanyang trabaho. Kita nyo, matigas din ang ulo ng Pangulo. Basta po mga kababayan, para sa mga Pilipino, hindi ba ho ba kayo naaawa doon? Ang Pangulong Bongbong Marcos, kahit na hirap, kahit na yung kanyang sariling buhay na yung kapalit, basta mapaglingkuran po tayo, ay tuloy-tuloy pa rin po ang Pangulo. Ganun po. Pero mga kababayan ko, kita nyo naman, sa kabila ng kabutihan na ginagawa ng Pangulo sa atin, sa kabila ng ginagawang kasipagan, sa kabila ng sincero na paglilingkod sa ating mga kababayan, nandiyan pa rin ang kulto ni Duterte na handang siraan, handang pasakitan, handang bastusin, handang walang yain, yang si Pangulong Bongbong Marcos natin. Kita nyo ho? Yan ho ay nagpapakita ho, sabi ko sa inyo, kung pag-uugali lang ang pag-uusapan sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at sa kampo ni Digonyo, mga kababayan ko, para bang labanan ito ni Lucifer o si Digong yun at ni San Miguel o si Pangulong Bongbong Marcos yun. Diba, no, mga kababayan ko, no? Grabe talaga ang Pangulo eh. Pero kansilado na rin ang nakatakdang pagdalo niya sa isang aktibidad sa labas ng Metro Manila bukas. Kita So sir, nyo? ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. Kita nyo? Masyado kayo kasing nagmamadali eh. Si Sarah nagsuot na kaagad ng barong eh. Kapal talaga ng mukha nito si Buday. Kala mo naman, layo-layo mo kay Pangulo. Oo, sa talampakan. Baka nga sa ingron ka eh. Diba? Mga kababayan, kung ikukumpara nyo si Pangulo kay Sara Duterte, parang ingron ko lang yun eh. Diba mga kababayan ko? Kita nyo, ang Pangulo, pinipakita pa rin ang kanyang ang kanyang kalakasan. Ang kanyang ipakita na siya ay okay. Mga kababayan, no? Saan kayo nakakita niya? Kung si Digong niya, nagdadrama na ng gano'n. Gumaganon na agad yun, si Digong, di ba? Kulto ni Duterte, mga kababayan, puro drama ang alam eh. Di ba, no? Kita nyo, anong drama nila? Ay, si Digong, ano na, wala nang maalala, wala nang mala, ulyanin na, hindi na kami maalala. May paganon-ganon sila. Tapos nung chinek ho ng doktor, mga kababayan ko, putik na yan, pwede naman palang umaten ng hearing niya. Kapal talaga ng mga mukha nitong hayop na Siyempre, kailangan patawanin ko kayo. Alam nyo, sa totoo lang, abay magmana tayo kay Pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos pinapakita sa atin yung alin, yung kalakasan. Hindi pinaparamdam
yung panghihina niyan. Kung hindi, gusto niya na maging strong tayong lahat, mga kababayan ko. Tapos magpapakita kayo ng kahinaan, ayaw niya. Di ba? Grabe ka naman, Annalie. Kumakain talaga niyan. Grabe ka naman. Di ba na? Talay. So sir, wala kami dapat ipag-alala? Wala. Don't mag-alala. Kita nyo? Mga kababayan ko, kung si Digong yan, nagpapaawa na yan. Baka si Banat Bay, mga kababayan, umiiyak na yan. Di ba? Pero si Pangulong Bongbong, wala kayong aalalahanin sa akin. Ako'y malusog, ako ay malakas, kaya natin na magtrabaho hanggang sa dulo ng ating termino. Diba? Ganun yun. Kayo talaga. Diba, mga kababayan? Yan. So, Lord, thank you. Hindi nyo po pinapabayaan ang aming buting Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ayaw naman naming ipanalangin na sana si Chabit na lang. Ayaw naman namin ipanalangin na sana si Sara na lang. Ayaw namin ho yun na. Masyama manalangin, mga kababayan, para sa kapamakan ng kapwa nyo. Boss Mike, hindi naman nating kapwa yun. Kapwa ng demonyo yun. Grabe naman to si Anino kung makakapwa ng demonyo si Sara tsaka si Chabit. Di ba, mga kababayan ko? So, ang Pangulo, malusog. The rumors of my death are highly exaggerated. Para sa GMA Integrated Nag-ano na sila, nagpapalagay na ho sila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay mamamatay na o patay na. Ang kakapal ng mga mukha nitong mga kulto ni Duterte. Pinagpapalagay nyo kagad na patay ng Pangulo at tuwan-tuwan na kayo, ipapalit nyo si Sara. Di ba kayo nahihiya niyan? Hindi nyo ba siya ikakahiya kahit minsan? Matagal na namin matagal na namin kinakahiya si Sara. Kayong mga DDS kahit minsan lang. Kahit minsan lang sana. Ikahiyain nyo siya. Sobra-sobra na di ba? Balitang-balita ho yan, ng Malacanang na dinala sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi. Ito ay matapos makaramdam ng tinatawag na discomfort. Ayon dito kay Palace Press Officer, Presidential Communications Office, Undersecretary Attorney Claire Castro, bagaman dinala sa St. Luke's Medical Center ang Pangulo, na-discharge na ito ngayong araw at ngayon ay balik na dito sa Malacanang. Balik trabaho na ho agad! Galing, alam nyo, naubos yata yung energy ko kanina kay Squidball. Our beloved Boss Mike Cervera.